Ito po si Desiree. Bale, tatanungin ko lang po yung kung ano yung pinaggagawa ng kanyang amo. Kasi malayong, at nakita, nang dumating ho siya dito, tulala eh. Nakita namin na tulala siya, nawala siyang nawala siyang, parang wala siya sa pag-iisip. Tapos pagtatanungin namin siya na bigla na lang siyang iiyak. Yung mga yung nandun pa rin yung takot na hanggang ngayon bari hindi pa ho siya nakaka-move on. So yun, isa pong kababayan namin na nakakaawa po at dapat natulungan siya, nabigyan yung katarungan yung ginawa sa kanya ng amo niya. Ano ba yung mga naranasan mo yung hanggang yun parang hindi ka pa nakaka-move on? Yun nga, bali, sinaktan ako ng amo ko pagka hindi, pagka may nabasag, may nasira, binabato nila ako ng gamit. Tapos 'di ba yung dalawang mata mo na, 'di ba nagpunta ka dito, nakakakita ka no? Tapos ngayon parang hindi na talaga siya. 'Di ba? Nagbe-blurred na. Hindi na talaga ako makakita. Kung isang mata ko, hindi na talaga makakita. Oo, parang napansin din. Alam mo, sa baba, tulala ka nga eh. Yung nakita ka namin, tapos sabi ni Emily na paakyatin ka na. Yun. Tapos pinapakain niya ako, bibigay naman sa akin. Expired na ako, most cheese. Tapos, Naman, no? yung pagkain galing sa rep, 5 araw na doon, 6 na araw, saka ipapakain sa'yo. Walang init-init. Tapos yung mga mo, tingnan ko yung kuko mo. O yung kuko. Ito, dito hinampas ako ng bamboo stick. Oo, tapos yung kamay mo, di ba, nilalagyan niya ng flash? Hindi. Ba't nasira yung kamay mo? Yung kuko, pati kuko nasira. Kasi wala naman akong nail cutter, wala akong O, tingnan mo yung mga bakas. bakas, tingnan mo yung yung... Yan, tinutuklap ko na lang yan kasi wala naman akong trabaho sa kanila. Pero binubugbog naman po ako. Dito ba yun yung mga peklat? Ito nga binato ko ng upuan na may bakal dito. Lumaylayo ito. Hanggang ngayon yung peklat, Lumaylayo ito. Tapos dinila sa ospital. Tapos ito, yung nandito, sinampal-sampal ako, 20 sampal. Dahil lang po sa piri, naubos. Lumaylay din po yung labi ko. Tapos, nung maubos po yung mayonnaise, palaman, nilagay sa rep ng amo kong babae. Wala nang laman, ba't ko daw nilagay sa rep? Pinukpo ko yun dito, kaya meron ako ditong scars, yung may balat ako dito nung kasi ng garapon ng mayonnaise. Napakasalbayo talaga nila. Tapos, ang tawag dito, yung panlagay ho sa ulo yun, hinahampas ho ako yung igalya sinusuot ng mga Arabo. Hinahampas ho ako ng amo ko nun. Yun ho ang pinangpapalo niya sa akin, saka yung bamboo stick. Kapag may nababasag ho, sinasampal ako. Naranasan ko din ho dun, pinupukpo ko ng initan ng gatas. Yung brick. Sa ulo ko, lagi ako pinupundere ng amo ko. Talagang bukol-bukol ko ito, mga mukha ko. Tapos yung ulo ko, talaga sumasakit yan. Tapos kinuha ho nila, nung una, ang ganda lang ho ng nila. Binigyan nila ako ng higaan, Tapos sabi nila mangkukulam ako, kaya kinuha nila lahat ng gamit ko. Tapos, yun, sa sarili ko ako natutulog. Tiniis ko yun, 2 taon. Tapos nung makatakas nga ho ako, ibinalik ho ako sa amo ko. Ibinalik ho nila ako sa amo ko dahil kakilala ho ng pulis yung amo ko, ibinalik ho ako. Nung ibinigay ko yung ikama number ng amo ko, ibinilik ko ako dun sa amo ko, nakatakas na ako noong 2019. Tapos binigyan lang ho talaga ako ni Lord ng isa pang way para makaalis ako dun. Nitong October 19, ay 17 po pala. Na umalis sila, wala akong tao sa bahay. Tumakas na ho talaga ako.
Dahil ayoko pa hong mamatay, may anak ko ang dalawa sa Pilipinas. Tapos yung nanay ko, matanda na. Walang nag-iintindi sa akin, kundi kami lang po, ako lang po inaasahan sa amin. Tapos wala ka pang gamit na pumunta dito, iniwan yung mga gamit Kinuha mo, nila ko yung kinukuha mga nila. gamit ko. Oo nga. Tapos di ho ako, natatakot na ako magsabi, kaya hindi ho ako napasweldo ng 3 taon at 2 buwan. Dahil doon sa 2 taon, wala naman daw akong tinatrabaho, kundi tagahugas lang. Tagahugas nga lang ho ako, pero bugbugin naman ho ako. Nagtitiis lang po ako dahil iniisip ko yung mga anak ko at sa pamilya ko. Yun ho ang nangyari sa akin. Tapos, pag may nabasag na gamit sa akin binibintang, pinapalo nila. Kahit ko yung mga anak niya, sinasaktan ako. Tapos sinuhugaran ako ng anak niyang babae. Sinasabi sa akin, parang may pinatay ako. Wala naman po ako pinapatay na tao sa kanila. Hindi ko nga ako sinasaktan eh. Kahit ko yung mga bata, yung mga anak niya, sinasaktan ako kapag nakatalikod silang mag-asawa. Hindi ko alam yun. Dahil pag nagsabi ako, sasabihin ng madam ko, sabi sa akin ng madam ko, babae lang ako, wala akong magagawa. O ano pa pong gagawin ko? Di manahimik na lang po. Tinis ko yun. Dahil gusto ko pang mabuhay. Para sa pamilya ko at sa mga anak ko.